Asawa ko. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Yanner, sobrang lamig. Yanner, mamamatay na ako sa lamig. Ah. Dito. Hindi ko inakala na niloko pala at pinaglaruan sa sugal ang dating may-ari ng katawan. Ang kinalabasan, hindi lang lupa at bahay ang natalo niya. Pati misis niya na isugal pa niya. Pero nanindigan si Lin Yueyan at hindi pumayag kahit kamatayan. Kaya pala ganoon kabrutal ang pagtrato ng dating may-ari kay Lin Yueyan. Nang mapagod sa pambubugbog, hindi pa rin siya kumalma. Pinahiya pa si Lin Yueyan sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanya para pahirapan siya. Sayang na sayang, parang sinayang ang isang napakagandang babae. Asawa ko, mamatay na ako sa lamig. Pwede bang pahiram ng damit na maisuot ko? Asawa ko, wag mo naman akong isama para samahan sila, pwede ba? Pakiusap sa iyo. Basta huwag mo lang akong pagpilitan na sumama sa kanila. Kahit ano ang ipagawa mo, gagawin ko. Hindi. Ha, ano nang sabi mo? Sabi ko, hindi kita pagagawin na samahan ang kahit sino. Pero, Yueyan, gutom na tayo ngayon, parang mamamatay na tayo sa gutom. Kaya bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, palalayain kita. Pangalawa, kung saan mo gustong pumunta, doon ka pumunta. Sumama ka sa akin, asawa kita. Sisikapin kong buhayin ka at itaguyod ang pamilyang ito. Pero, kung mabubuhay tayo o hindi, bahala na sa tadhana. Alam kong hindi na ako makakaalis. Kaya ba sinasabi mo ito para pakalmahin ako? Ibig mo bang sabihing wala na akong takas, kamatayan lang ang hantungan ko? Buti na lang matibay-tibay pa itong katawan na ito. Kung hindi, bago pa makarating sa daan sa bundok, mangyayari na akong malamig na patay dito sa impyernong lugar na ito. Ngayon, sarado na ang bundok dahil sa napakabigat na nyebe. Karamihan sa mga hayop ay nagtatago. Bihira silang lumalabas para maghanap ng pagkain. Kahit na parang sinusugal ko ang buhay ko ngayon. Pero noong dati, sa espesyal na operasyon, marami na rin akong pinagdaanan. Nagsanay na ako sa ganitong mga sitwasyon. May kaunti akong tiwala na kakayanin. Kung ano ang nasa bundok, iyon ang kakainin. Kung ano ang nasa tubig, iyon ang kakainin. Ang yelo sa ilog ay kasing taas ng kalahating tao. Wala nang iba, kailangan nating pumasok sa bundok at subukan ang swerte. Ayan na nga. Narito na. Ayan, tanga mong usa. Mamatay ka. Masyadong mabilis bumaba ang init ng katawan. Kung hindi mapupunan ang init, bago pa ako makakain ng karne, mauuna na akong makipagkita kay Haring Yama. Ay! Grabe! Ang laki ng usang ito. Ay, Chen Feng. Saan mo naman nakuha yan? Ang galing mo talaga. Uy, mga bro. May pabor sana ako. Bigyan mo ako ng 2 gin na karne. Babayaran kita. Hindi ko ibebenta. Kailan pa nagkaroon ng ganitong tapang ang duwag na to? Baka ninakaw lang, ano? Ano nang ginagawa mo? Nasaan ang tao? Sinong tao? Yung taong dapat kong samahan. Kung uwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Kapag isinumbong ako ng iba, agad akong hulihin ng mga opisyal. Tapos papatawan pa ako ng buwis. Alam mong hindi ako makakaalis. Kaya ang kapal ng mukha mo dahil kampante ka.
Gusto mong pakalmahin ako sa pamamagitan ng pangakong palalayain ako. Ang totoo, pupunta ka lang sa mga barkada mong walang kwenta. Nagpaplano kang ibenta ako sa katawan ko, tama ba? Sinabi ko nang hindi iyon ang ibig kong sabihin. Isabihin mo sa akin. Ano ang nangyari sa lubid na ito? Hindi man lang ako mamatay ng maayos. Bakit ako ganyan paglaruan ng langit? Lin Yueyan. Bitiwan mo ako, bitiwan mo ako. Ayoko nang mabuhay. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo ako. Ang dugong iyan. Kagagaling ko lang mula sa bundok. Nakakuha ako ng usa at iniwan ko lang sa labas ng pinto. Kung gusto kitang ipagbili, kailangan ko pa bang pumasok sa bundok sa tindi ng lamig at sumugal sa buhay ko? Kung ayaw mong maniwala, ikaw na mismo ang tumingin. Lin Yueyan, pakinggan mo ako ng mabuti. Dati, noong palpak pa ako na si Chen Feng. Hindi ko rin ipapahiya ang sarili ko na ipaubaya ang legal kong asawa sa iba. Para lang apihin ng iba. Isang beses ko lang sasabihin ito. Maniwala ka man. O hindi, bahala ka. Pero kung maglalakas loob ka pang saktan ang sarili mo, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Chen Feng. Ano iyang sinusulat mo sa loob ng bahay? Ang maamong asawa mo ba talaga ay pumayag na? Haha, kulang na lang mga sandali ang pagitan. Niloloko mo nga ako. Tamang-tama ang dating. Lesiu. Medyo mali ang takbo ng dalawa ninyong mag-asawa ha Chen Feng. Natalo mo kami ng mga kapatid mo. Hayaan mo nang sumama sa amin ang asawa mo. Mukhang hindi naman masama ang gagong ito. Dalhin ninyo siya pabalik at painumin, pampainit ng katawan naman. Wala ka bang tutol? Nye. Chen Feng, ang lakas ng loob mo. Ang hayop na nakuha ko. Sabi mo kunin ko, kinuha ko naman. Ano ka ba sa tingin mo? Hanap kamatayan ka ba? Narinig ninyong lahat si Chen Feng. Ang basag-basag na kubong tinitirhan ninyo ngayon ay akin na. At pati mga gamit sa loob, akin na rin. Ayan ang kapalit ng pagtrato sa inyo ng maayos. Ang ayos na, ibigay na ninyo ang tao ng mahinahon. Itong usaping ito ay tapos na rin. Pwede ko pang pag-isipan na patuluyin kayo ng 2 araw pa. Kung hindi, ngayong lamig na ito, palalayasin ko kayo agad. Hanggang maging yelong bloke. Magkano ba ang halaga nitong basag-basag na kubo ko? Ang usang balat, ang usang laman loob. Alin ba ang hindi mabibiling kalakal? Sinasabi mong ilabas ko ang mga ito. May tatanggap ba sa akin para maitawid ko ang taglamig? Sage, Chen Feng. Matalino ka rin pala, bata. Sige, tayaan na naman natin. Taya sa sugal, iyong asawang napakaamo at mapangakit. Kasama pa ang asong iyan. Sa panig ko, ako ang magbubunot nitong buntot na ito. At ilalabas ko rin ang mga utang na kinikimkim mo. Isusulat sa kwenta. Paano tayo tataya? Simpleng hagis ng barya lang ang paglalabanan. Kung manalo ka, iuwi mo ang tao. Kung matalo ka, iiwan mo rito ang asawa mo bilang pantubos sa utang. Ayoko. Huwag nang tumaya ulit. Yueyan, naniniwala ka ba sa akin? Ha? Noong mga panahong palagi kang natatalo. Ngayon na ang oras para bumawi. Sige, makikipagtaya ako sa iyo. Lilik. Ayos, may hiya ka rin pala, bata. Pero ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ikaw ang magtakda ng mga patakaran. Mas malaki ba o mas maliit o peres at imperes? Maliit na taya. Kung maliit na taya, edi maliit na taya. Ako muna. Dalawa ang pinakamababang puntos. Hahaha, ang galing mo talaga, Kuya Bale. Ayos na ito. Hahaha, Chen Feng. Ni ang langit hindi ka atrasan sa 2 puntos. Ipakita mo nga sa akin ang mas mababa pa sa 2 puntos. Hi. Mukhang masisiyahan ang dalagang ito ngayong gabi. Ha? Hindi pa ako nakakahagis. Hehe, ano ngayon? Brat ka pa, gusto mo pang lumaban hanggang sa huli. Sige, ikaw ang humagis.
Ipapakita ko sa iyo ng malinaw kung bakit ka mamamatay. Linawin na natin agad. Kung hindi ka makapaglabas ng mas mababa pa sa 2 puntos. Itong usa at ang babaeng ito ay akin na. Tingnan natin kung matigas pa ang bibig mo. Hahaha, 6 na puntos ka. 2 ang puntos ko. Mas mababa ka pa kay Chen Feng, talo ka. Hahaha, nagyayabang ka pa. Hoy, matipunong unggoy. Dalhin niyo na sa akin ang usa at ang babaeng iyon. Ha? Ikaw? Nandaya ka. Mandaraya. Ikaw ang nagsabi niyan. Ikaw. Noong una pa lang, pinaghinalaan ko ng may problema ang mga dice ko. Sinadya mong hindi magsalita. Naghihintay ka lang na mahulog ako sa bitag mo. Hindi ka karapat-dapat na gawan kita ng laro. Naiinip lang ako at pinaglaruan kita. Ikaw na ang kumilos. O ako ang tutulong sa iyo. Sige, ngayon ipapakita ko sa iyo. Kung ano ang tawag sa pagmamaliit sa sariling kakayahan. Asawa ko, mag-ingat ka. Kayong tatlo, bakit nakatanga pa kayo dyan? Salakayin niyo siya at patayin. Chen Feng, huwag kang magulo. Bawal ang pumatay. Sa batas ng dakilang kian, kapag may nasaktan gamit ang bakal na sandata, hahampasin hanggang mamatay. May ganoon palang batas. Hindi maganda pakinggan ang paghahampas hanggang mamatay. Napakapangit mamatay ng ganoon. Pero may magandang paraan ako. Hindi, Chen Feng, bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw, baliw ka na ba? Malapit na itong matapos. Oh, di ba tapos na? Ikaw mismo ang nakasugat sa sarili mo. Hindi pwedeng ipapahampas ako hanggang mamatay ng opisina dahil lang dito. Kayo bang tatlo ang kikilos o ako ang tutulong? Kuya Chen Feng, maawa ka. Pinilit lang kami ni Wang Dabala. Pinilit lang din kami. Nga, si Chen Feng ay astig. Napag-usapan na naming magkakapatid. Gusto naming sumunod sa iyo at makikain lang ng hanap buhay. Kuya Chen Feng, kung ituro mo ang silangan, hindi kami tutungo sa kanluran. Kung sabihin mong bugbugin ang aso, hindi kami manghuli ng manok. Pakiusap, tanggapin mo kami. Bukas, bago pa magliwanag, hintayin niyo ako sa tapat ng bahay ko. Opo, salamat, Kuya Chen Feng. Salamat, Kuya Chen Feng, at inilayo mo ang wang na ito. Huwag niyo dungisan ang bakuran ko. Hehehe. Ayos na. Ikaw ba talaga si Chen Feng? Tunay na tunay. Tigilan mo ang pag-iyak at tumulong ka rito. Ngayong gabi, kakain tayo ng karne ng usa. Asawa ko, mahigit 50 o 60 gin itong nahuli. Kapag kinain natin, siguradong busog at masarap. Pero sayang naman. Ano nang ibig mong sabihin? Mas mabuti pang dalhin natin sa palengke at ipagbili para may pera. Bumili ako ng bigas at harina. Kapag tinipid at sinukat ng maigi, pwede na itong tumagal ng higit kalahating taon. Ang first reaction ng tangang asawang ito ay hindi karne, kundi kung paano siya mabubuhay araw-araw. Sige, ikaw na ang bahala. Ibenta ang kalahati, itabi ang kalahati para kainin. Talaga. Pero dapat mong tuparin ang isang pangako mo sa akin. Ano? Mula ngayon, bawal ka nang maghanap ng kamatayan. Narinig mo ba? Sige, pumitas ka ng gulay. Ngayong gabi, kumain muna tayo ng maayos. Ang sabi ko, pumitas ka ng gulay. Yueyan. Yung loko na naman, binugbog ka na naman ba? Di ba? Tia Wang, nagkamali ka ng akala. Hay nako, asawa ko ngayon. Hindi pwedeng hindi ko ipagtanggol ang inyo. Tia Wang, hindi ako ang iniisip mong ganoon talaga. Chen Feng, ikaw na walang kwentang tao. Wala ka bang kahit kaunting hiya? Araw-araw ka na lang nananamantala sa bahay. At alam mo lang apihin ang sarili mong asawa. Dahil ba mahina at mabait si Yuan kaya inaapi mo?
At dahil sa ugali niya kaya mo siya sinasaktan. Sinasabi ko sa inyo, kapag narito ang asawa ko ngayon, at masaktan mo pa ang kahit isang hibla ng buhok ni Yueyan. Hindi pa tayo tapos. Tia Wang, nagkakamali ka talaga. Hindi niya ako binugbog. Siya nga lang ang pumunta sa bundok ngayon at nanghuli ng kuneho. At siya pa ang sumagip sa akin. Yung asawa mo, ang sugarol na yun. Yung laging naghahagis sa iyo sa bingit ng kamatayan. Itong magulong Yueyan. Hindi mo na kailangang ipaliwanag para sa kanya. Totoo iyon, kakarating lang ng mga tao ni Wang Dabala. Siya ang nagtaboy sa kanila. Tingnan ninyo iyan. Tia Wang, lahat ng dati kong ginawa ay mali. Maraming salamat sa pag-aalaga mo kay Yueyan sa mga nagdaang taon. Dalhin mo itong kaunting karne pabalik at tikman mo. Kaunting pasasalamat ko lang ito. Nagbago ka na nga talaga, bata. Lahat naman ay lumalaki. Tatanggapin ko ang karne. Pero Chen Feng, tandaan mo ito. Mula ngayon, dapat mo nang alagaan ng mabuti si Yueyan. Bawal mo na siyang bugbugin o sigawan. At bawal ka nang maglagalag at gumawa ng gulo. Kapag nalaman ng asawa ko na hindi mo siya kayang pangalagaan. Pagsabihan mo na lang ako hanggat gusto mo. Lesiu. Hindi na ganoon kalala. Salamat sa tulong mo ngayon. Umiiyak na naman. Hindi ako umiiyak. Masaya lang ako. Sige na, wag mong ipagdiwang ng maaga. Kailangang magluto pa tayo. Ikaw ang maghugas ng gulay. Ako ang maghahanda ng karne. Ngayong gabi, matitikman mo ang galing ng lalaki sa inyo. Marunong ka bang magluto? Ayos na, Tia Wang. Nakatanga ka riyan at ano ang kakainin mo? Asawa ko, kumain ka rin. Natikman ko na ito sa kusina. Hindi ka pa nagugutom, ikaw na ang mauna. Kapag lumamig na, hindi na masarap. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap na ulam. Dahan-dahan lang sa pagkain. Walang huli sa iyo. Esan. Tanga. Bakit ka nanginginig sa takot? Sabihin mong busog ka na. Marami pa sa kaldero, kasya pa. Asawa ko. Bakit ka paakyat ng bundok para manghuli ngayon? Dahil wala nang makain sa bahay. Pero noong wala tayong makain sa bahay dati, ikaw naman ay. Noon ay noon. Hindi na mangyayari iyon ngayon. Ako na ang maghugas ng mga pinggan. Ilagay mong maayos ang natirang karne. Bukas, ibebenta ko sa bayan ang karne para mapalitan ng kaunting bigas at harina. Parang talagang iba na nga Ang bilis at ang linis niyang mag-ayos. Noon, kahit hindi mag-ayos, wala namang mag-aasikaso. Asawa ko, pupunta ako sa pandayan. Magpagawa ng isang bagay na madaling gamitin. Baka bukas pag-akyat natin sa bundok, may mahuli pa tayong anuman. Saan ka kukuha ng pera para magpapabakal? Ito ang ipapalit ko. Maghintay ka lang sa bahay, huwag kang kung saan-saan pupunta. Babalik ako agad. Chen Feng, ano nang pakay mo rito? Utang, ni pintuan, wala. Isang barya, wala kang makukuha. Lumayas ka na agad. Master Son, nagkakamali po kayo. Ngayon ay hindi ako manghihiram ng pera. Gusto ko lang ipagpalit ang 2 gin na sariwang karne ng usa. Para makapalit ako ng ilang gamit sa inyo. Anong gamit? Nais ko sanang pagawaan niyo ako ng isang sandata. Sandata, para saan mo naman iyan gagamitin? Panghuli sa bundok. Halos wala nang mailuto sa bahay. Kailangang humanap ng paraan, di ba? Anong gusto mong ipagawa? Itak o sibat? Wala sa dalawa. Master Son, maaari po bang mahiram ang papel at panulat ninyo? Iguguhit ko po ang itsura. Guhit ka lang, tingnan ko nga.
Ano bang klaseng bagay ang magagawa mo, ha? Ang anggulong ito, ang mekanismong ito. Ay grabe. Master Son, kaya po ba ninyong gawin ito? Saan mo nakuha ang guhit na ito, iho? Ako mismo ang gumuhit niyan. Kakakita niyo lang din kanina, hindi ba? Sabihin mo nga ng tapat, kanino mo to natutunan? Naniniwala po ba kayo na pwede ring matuto ng walang guro? Kung kaya, edi pwedeng kaya. Pag nagawa iyan, siguradong ang laki ng magiging epekto niyan. Lakasan pa ang apoy. 4 na oras. Bigyan niyo ako ng 4 na oras. Pangako ko, magagawa ko ang kayamanang ito para sa inyo. Kung gayon, salamat sa hirap, Master Son. Tigilan mo ang satsat at tumabi ka roon. Huwag kang humarang sa trabaho ko. Maghintay ka lang. Tunay na panghukbong kwerdas. Matagal ko na itong itinago. Ngayon, sa'yo na muna to, iho. Master Son, napakahalaga nito. Tigilan mo ang daldal at ikabit mo na agad. Gusto kong makita kung gaano kalakas talaga ang kagamitang ito. Mas maayos pa niyang ikinabit ang kwerdas kaysa sa akin. Master Son, may silbi pa ba ang mga sirang espada na iyan? Pahiram ako ng isa para subukan. Puro basurang walang may gusto iyan. Masira man, pwede na iyong gawing panggatong. Hindi pwede iyan. Wala kang dulo ng bakal ang palaso. Saan nanggagaling ang lakas nito? Ito ang dahilan. Ang mismong pagkakagawa nito. Buong buhay akong nagpapanday ng bakal. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kakatuwang bagay. Master Son, napakahusay ng pagkakagawa niyo. Iho, sabihin mo ng tapat sa akin. Sino talaga ang gumuhit ng planong ito? Ako ang gumuhit nito, hindi ba niyo mismo nakita? Maghintay ka muna. Kukunin ko ang bakal na palaso para sa iyo. Magagamit mo iyan ng maayos. Salamat po, Guru Son. Salamat po, Guru Son. Sige, subukan natin ang kalidad ng paninda. Ang galing ng pagkakagawa mo, Guru Son. Huwag na nating pag-usapan ang mga nasa liblib na pook. Pati ang mga bantog na panday sa kabiserang lungsod. Hindi rin naman nila kayo mapapantayan. He, tumigil ka nga sa pagbobola. Bilisan mong pulutin na. Umagang mapupuruhan ka. Ito na po, Guru Son. Kakayanin mo ba? Walang saysay na itira ko pa. Kung sa tingin mo may silbi, tanggapin mo na. Chen Feng, mamuhay ka ng maayos mula ngayon. Huwag mo nang hayaang maghirap ang manugang mo. Alam ko po. Di ba dati, sugar roll si Chen Feng? Kailan pa siya marunong gumuhit? Bakit pakialam mo pa iyan, nakakapuwit ka tuloy? Asawa ko, saan mo nakuha ang pana na iyan? Bakit nakasabit pa iyan sa likod mo? Mukhang kakaiba at delikado iyan. Hindi ba delikado na nakasabit iyan sa katawan mo? Hehe, bukas, aakyat pa rin ako sa bundok para mangaso. Kung walang maayos na gamit, paano pa ako magkakaraon ng silbi? May pakinabang na iyan. Mas ligtas na rin ang pag-akyat sa bundok mula ngayon. Mabangis ang mga hayop sa bundok. Hindi pwedeng kamay lang ang dala mo para ka nang nagpapakamatay. Sige na nga. Asawa ko, kakagaling mo lang sa labas. Pagod ka na rin, magpahinga ka muna sa loob. Uminom ka ng tubig. Pupunta ako sa kusina at titingin. Kumusta ang tanghalian? Ang dating mayari ng katawan na ito ay talagang salbaheng tao. Sinayang niya ang napakabait na asawang tulad mo. Mula ngayon, kahit ano pa ang mangyari. Ako, si Chen Feng, ang mag-aalaga sa kanya ng mabuti. Hindi ko na siya hahayaang magdusa kahit kaunti. Asawa ko, pagod ka na buong araw. Halika, magbanlaw ka ng paa. Tama lang ang init ng tubig. Hindi mainit at hindi rin malamig. Ngayong araw, maginhawa ka ng makakapahinga. Bukas ka na lang lumabas para mas maayos.
Yueyan, hindi na kailangan, kaya ko na itong maliit na bagay. Kung wala ka ng ginagawa, pumunta ka sa kusina at initin ulit ang sabaw ng karne sa kaldero. Hintayin mo akong matapos magbanlaw ng paa. Kumain na tayo agad. Asawa ko, hindi mo ba ako itinuturing na parang alipin mo? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo lang. Agad akong magbabago. Huwag mo sana akong itaboy. Huwag mo akong palayasin. Mabait naman ako. Yueyan, aking tanga na asawa. Huwag mo sanang maliitin ang sabi ko. Ang sabi ko kanina. Hindi lang ako sanay na may ibang naglilingkod sa akin. Lalo na ang ganito kagandang dalagang tulad mo ang maglilingkod sa akin. Hindi ko mapigilang maging mapag-isip ng kung ano-ano. Lin Yueyan, pakinggan mo akong mabuti. Ang babae, likas na dapat. Pahalagahan at mahalin ang lalaki sa kanyang palad. Hindi yung parang utusan na paikot-ikot sa kalan buong araw. Yueyan, aking mabuting asawa. Magtiwala ka sa akin. Mula ngayon, aalagaan kitang mabuti. Huwag ka nang magpakapagod pa. Magpahinga ka na sa loob. Iwan mo na sa akin ito. Mahal. Gusto ko ring gumawa ng isang bagay para sa iyo. Ayokong maging isang palamuting maganda lang tingnan pero walang silbi. Kung pati ito ay hindi mo ako papayagang gawin. Bawal din galawin iyon. Pakiramdam ko magiging wala akong silbi. Asawa ko. Totoo bang pupunta ka pa rin bukas sa likod ng bundok para mangaso? Kapag pumunta ka, mag-ingat ka ng husto. Kahit walang mahuli, ayos lang. Ayokong makita kang nasasaktan. Kahit gasgas lang. Masasaktan ang puso ko ng husto. Ngayon, sa mundong ito, ikaw na lang ang natitirang pinakamalapit kong pamilya. Kung may masamang mangyari rin sa iyo, talagang hindi ko alam kung paano ko kakayaning lampasan ang mga susunod na araw. O siya, huwag ka nang mag-alala. Sa tingin ko, ang pakikinig sa akin. Sa labas ay wala namang talagang totoong delikadong lugar. At wala ring makasasakit sa akin. Kaya itabi mo na lang ang pag-aalala mo. Manatili ka lang ng ligtas sa bahay at hintayin mo ako. Kapag ako, si Chen Feng, ay talagang nagpasya sa isang bagay. Walang hindi ko kayang gawin. Noong si Chen Feng dati, 8 sa 10 araw, lasing na lasing kong umuwi. Hindi mananakit, sisigaw at mumura. Pero ngayon, ako na ito. Ni hindi niya ako pinapayagang ako pa ang maghugas ng paa niya. Ang laking pagkakaiba. Para bang ibang tao na siya. Baka unti-unti nga siyang nagbabago para sa mabuti. Kayong tatlo, bakit nakatayo kayo rito ng maaga pa? Para kayong mga bantay sa pinto. Gusto niyong sindakin ang mga tao. Ay naku, Kuya Chen. Sa wakas nagising na rin po kayo. 3 kaming magkapatid, sinunod namin ng espesyal ang utos ninyo. Kaya maaga pa lang, dumaan na kami para bumati. Mula ngayon, ang aming hamak at walang halagang buhay ay buong-buo nang nakasalalay sa inyo. Ano mang ipag-utos ninyo. Kung kami man ay mga haspang umangal kahit kaunti. Sana tamaan kami ng kidlat at wasakin. Kaming 3 magkakapatid. Mula ngayon, nanunumpang susunod kay Kuya Chen hanggang kamatayan. Kung may kalahating salitang kasinungalingan, tatanggapin namin ang anumang parusa. Sige na, wag na kayong nakatayo pa sa labas. Pasok muna kayo at mag-usap tayo. Tamang-tama, nagluluto pa si Yueyan ng agahan. Kumain din kayo ng kaunti. Kuya Chen, tunay na kuya ko. Pakiusap, maawa po kayo. Iligtas po ninyo ang kawawa kong kapatid na si Guru. 12 taong gulang pa lang siya. Halos mapasakamay na siya ng mga demonyong iyon sa Zhuixianglu. Pinahihirapan hanggang halos mamatay. Kung hindi pa siya maililigtas, mamamatay na siya. Nga, Kuya Chen. Pakiusap, magpakita po kayo ng awa. Iligtas po ninyo ang kapatid na babae ni Kuya Gu. Luluhod at magmamakaawa na kami sa inyo. Sige na, wag na kayong umiyak. Walang silbi ang pag-iyak. Ako na ang bahala sa usaping ito.
Noong nakaraang taon, namatay ang tatay ko dahil sa sakit. Kahibang kahirap ng pamilya namin, ni manipis na kabaong ay hindi mabili. Kaya napilitan kaming manghiram ng 10 layang na pilak kay Wang Dabala. Nagkasundo kaming babayaran iyon sa loob ng kalahating taon. Nagtatrabaho ako mula madaling araw hanggang gabi. Kahit anong trabaho, pinapasok ko. Kahit anong hirap, tinitiis ko. Sa wakas, nakaipon na rin ako ng 10 liang. Pero bigla siyang bumaligtad at tumangging kilalanin ang usapan. Sabi niya, ang inutang daw noon ay may napakataas na interes na patong-patong ang tubo. Kailangang bayaran ko ng 30 liang. 30 liang. Saan ako kukuha niyan? Kaya dinala niya ang kapatid kong si Guru bilang pambayad utang. At ibinenta siya sa Zhuxianglu sa kabayanan. Pumunta ako para magtanong, saka ko lang nalaman. Ibinenta niya ang kapatid ko sa halagang 30 tael. Paglingon ko, niloko pa niya ako at sinabing 10 tael lang ang naibenta. Ang natitirang 10 tael, gusto pa niyang pagtrabahuhin ako bilang utusan para dahan-dahang bayaran. Kuya Chen, palihim akong pumasok sa Zhuxianglu para tingnan ang kapatid ko. Dahil lang ayaw niyang matutunan ang mga kantang gusto ng mga parokyano. Pinaghahampas siya ng latigo. 12 anyos pa lang siya. Kuya Chen, nakita na rin namin ang kapatid ni Kuya Gu. Isang masunurin at maunawaing dalaga. Isang salita mo lang. Gagawin namin ang kahit ano. Pakiusap, iligtas mo siya. Isang Wang Dabala lang, isang Zhuxianglu lang. Ano bang malaking bagay dyan? Huwag niyong banggitin ang 30 tael. 300 tael na lang. 3,000 tael. Basta taos puso kayong susunod at magtatrabaho kasama ko. Maaabot natin lahat. Pakinggan niyo akong mabuti. Mula ngayon, ituwid niyo ang likod ninyo. Mamuhay kayo ng may dangal. Sa bagay na ito, ako na ang bahala. Kuya Chen, basta mailigtas mo ang kapatid ko. Ang buhay kong ito ay sa inyo na. Ipakilos mo ako sa silangan. Hinding-hindi ako gagalaw sa kanluran. Kuya Chen, ako rin. Kung ano ang ipagawa mo sa akin, iyon ang gagawin ko. Kuya Chen, ako rin. Ang buhay kong ito ay sa inyo na rin mula ngayon. CJ, tinatanggap ko ang kabutihang loob nyo. Pero ang totoo, una sa lahat, hindi mabait na lugar ang Zhuxianglu. At hindi rin basta-basta ang matandang ali roon. Noong una, 30 tael ang nakuha ni Wang Dabala sa pagbenta sa kapatid mo. Ngayon, kung rerehasin natin siya, baka hindi na sapat ang 30 tael para maayos ito. Huwag niyo munang alalahanin ang pera. Ang pinakaimportante ngayon ay makalikom agad ng unang puhunan. Ang naiisip ko ay, mangaso muna tayo sa bundok. Bihira sa bayan ang mga lamang lupang mula sa bundok. Ibenta natin iyon at gawing pera. Tapos mag-isip pa tayo ng iba pang hanap buhay. Basta magbanat lang ng buto. Sa loob lang ng kalahating buwan. Kada isa sa inyo, kumita ng 40 hanggang 50 tael, walang problema. Ang Kingi Village ay nakasandig sa bundok Kingyun. Marami roon ang mga yamang bundok at halamang gamot. Basta magbanat lang ng buto. At may kaunti kayong kapit pa. Sa loob lang ng kalahating buwan. Kada isa sa inyo. Kikitang 40 hanggang 50 tael, walang problema. Kuya Chen, hindi nyo alam. Na sa bundok Kingyun, napakaraming magagandang bagay. Noon, wala kaming daan palabas. Kaya hindi namin alam kung alin ang may halaga. Ngayon, may kasama na kaming tulad ninyo. Paano pa kami mag-aalala na walang magandang bukas? Sa bundok ako lumaki. Ano pa ba ang hindi ko alam? Sa isip ko, marami na akong alam. Ang hindi lang ay marunong bumasa. Hindi rin ako marunong sa medisina. Hindi ko matukoy kung alin ang mga halamang gamot. Kung nandyan kayo, Kuya Chen, ano pa bang dapat ikatakot? Hindi lang po kayo ang nagligtas sa kapatid ko. Kundi nagbukas pa kayo sa aming magkakapatid ng isang maliwanag na landas. Kung mangangaso tayo sa bundok, kailangang maghanda muna. Ihanda nyo ang mga pana at palaso, ang itakpang putol ng kahoy, at ang mga sibat na bakal. Ano mang meron kayo, dalhin nyo. Magsuot ka pa ng isa pang makapal na damit. Pagkalipas ng 1 oras, magtipon kayo sa ilalim ng malaking akasyang nakahilig sa bungad ng nayon. Yueyan.
Mamaya, dadalhin ko sila sa bundok para mangaso. Hindi ako mapapanatag kung mag-isa ka lang sa bahay. Pumunta ka muna sa bahay ni Tiawang sa kabila. Para may kasama ka rin. Asawa ko, talagang malaki ang ipinagbago mo nitong mga araw na ito. Noon, puro palo at mura lang ang inaabot ko sa iyo. Kailan ka ba naging ganito kabait at maalaga? Parang pinalitan ka na ng ibang tao ngayon. Minsan talaga, nagdududa ako. Baka naengkanto ka ng mga nilalang sa bundok. O kaya naman, hindi ka na talaga yung dating Chen Feng. Kahit pa ako'y halimaw na kumakain ng tao hanggang buto. Kailangan ko munang ikaw na munting dalaga. Ubusin mula ulo hanggang paa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang kinis-kinis at pino ng balat mo. Saan ka ba titingnan na hindi ka gugustuhing tikman? Ikaw, ikaw, ikaw. Bakit ba ganyan ang taong to? Tanghaling tapat pa, ganyan na kaeskandalo ang sinasabi. Ha ha ha. Sinasabi ko sa inyo, tatlo. Plano niyo bang magtungo sa kanluran para kunin ang mga banal na kasulatan? Guksi Uyuan, ang galing mo nang humawak niyan. Mukhang may dating. Baka ikaw ang muling pagsilang ni Bimawen. Libichen. Ang hawak mong panggayod, hindi kaya yan ang naiwan ni Marshal Chanping. At si Shen Mobay. Ang hawak mo naman ay parang mahiwagang pamuk sa demonyo na tungkod ng general na tagahawi ng tabing. Kuya Chen, ang sinasabi niyo ba tungkol sa Bimawen at Marshal Chanping? Sino ba talaga ang mga yon? Wala pa akong narinig niyan kahit kailan. Ha ha ha. Hay! Nabalitaan ko lang iyan sa mga kwentong ikinukwento ng tagapagkwento. Mga chismis lang sa kabukiran. Hindi dapat seryosohin. Kapag may pagkakataon, ikukwento ko pa sa inyo. Pasok sa bundok. Mas mahalaga ang seryosong gawain ngayon. Wow, Kuya Chen. Hindi kaya iyan ang maalamat na pana na may dambuhalang lakas. Kapag dinala mo to sa labanan, di ba para lang tayong nagpuputol ng gulay? Sige na, wag na kayong magulat ng sobra. Ang pana at kawayang sandata na to. Ipinagawa ko mismo kay Master Son na panday, ayon sa sukat na kailangan ko. Kayong tatlo, sumunod lang kayo sa likod ko. Ang pangunahing trabaho ninyo ay magbantay at magmatsyag. Bawat kilos, sa utos ko susunod. Narinig nyo ba, maliwanag na ba? Kakaiba. Dapat marami ang mailap na hayop sa bundok sa panahong ito. Bakit ang tahimik? Sumunod kayo sa akin. Dito, may kubli sa hangin at may murang damo. Siguradong maaakit dito ang mga usang ligaw para manginain. Dito tayo magtatakda ng bitag. Libichen, dahil malakas ang boses mo, humanap ka ng matataguan sa itaas ng hangin at gayahin mo ang iyak ng usa. Hikayatin mo silang lumapit. Gayahin mo ng maayos, huwag mong takutin palayo. Guksi Uyuan, pumunta ka sa maliit na daang iyon at magtago ka roon, may nakahandang lubid na bitag. Kung may makalusot, ikaw ang sasalo. Mubae, sumama ka sa akin sa mataas na pwesto. Sisilip ako at tututok gamit ang pana. CJ. Nangangalawang na ang galing ko. Kung baret ito, kahit anino ng mga iyon, di na nila makikita. Babarilin na sana sila sa ulo. Barret, ano bang barret? Hindi maganda to, baka may makalusot. Hulihin siya. Hahaha, Kuya Chen, ang galing ng espada mo. Isang tama, dalawang ibon. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng sarili kong mga mata. Kuya Chen, lubusan na kaming humahanga sa inyo. Kasunod ninyo, hindi lang ang pagtubo sa kapatid na babae ni Kuya Gu. Kahit ang pagsakop sa kabiserang lungsod balang araw, paniniwalaan din namin. Sige na, tigilan mo na ang sipsipan. Kunin ang mga nahuli at maghanda ng bumaba ng bundok. 2 palaso ang tumama sa gitna. Isa na lang, isama mo na rin.
Baboy Ramo. Ay, patay na pala ito. Isang tama lang, siguradong bagsak. Para hindi na makabangon at manakit. Ayos, hindi masama ang nakuha natin ngayon. 3 usa. 3 unggoy. Isang baboy ramo. 2 ligaw na manok. Ipunin muna at maghanda ng bumaba ng bundok. Kakarating lang nitong mabangis na hayop sa kamatayan. Hindi pa tuyo ang dugo. Tingnan ang mga bakas ng kagat at mga marka ng kuko sa lupa. Hindi iyan gawa ng basta hayop lang. Gawa iyan ng tigre. At sa laki ng baboy ramong ito, malamang hindi maliit ang tigre na iyan. Sa bundok Kinyon pala ay may tigre. Noong una kaming umakyat ng bundok, hindi ko pa kailanman narinig na may tigre rito. Nasa malapit pa ba ang tigre na iyon, Kuya Chen? Mahirap sabihin. Pero may naiwan ditong pagkain at mga buto. Ibig sabihin, dito siya gumagala. Ang laki ng baboy ramong ito. Imposibleng maubos niya iyan sa isang kainan. Malamang nakatago lang siya sa malapit. Babalik siya mamaya para kumain. Kailangan na nating bumaba agad ng bundok. Kailangang ipaalam ito sa mga taga na yon. Sa mga susunod na araw, mag-ingat tayong lahat. Hanggat maaari, huwag munang pumunta sa malalim na bahagi ng bundok. Kapag nakasalubong iyan ang mabangis na tigre, hindi iyan larong biro. Ayos, hindi masama ang nakuha natin ngayon. 3 unggoy. Isang baboy ramo. 2 ligaw na manok. Kung ibebenta natin ang 3 kuneho, magiging pera na iyan. Ang kalahati ng karne ng baboy ramo, akin. Ang natitirang kalahati, paghatsian ninyong 3. Ang balat ng baboy ramo, ibigay kay Master Son sa nayon para gawing baluti. Tumulong siyang gumawa ng pana para sa atin. Kailangang suklian natin ang loob niya. Ang perang galing sa mga kuneho, kukunin ko ang 30%. Si Yuan, sa iyo rin ang 30%. Si Bichen at si Mobay, tig 20% kayo. Ang 2 ligaw na manok, itatabi ko na. May gamit iyan kaya hindi ko nahahatiin. Kuya Chen, 30%. Ninyo na lang po sa amin hatiin ang 30%. 30% ninyo iyan, kayo ang nagpakapagod. Dapat lang iyan. Si Chen Feng ang pinakamalaking naghirap sa pangangaso ngayon. Kami, tumulong lang kami ng kaunti. Kahit kunin pa ni Chen Feng ang 7 o 80%, makatarungan iyon. Kuya Chen, hindi ko na gusto ang 2% ko. Ibigay mo na lang kay Xiyuan. Sa akin din, hindi ko na rin gusto. Ibigay mo na lang kay Kuya Gu. Hindi pwede, galing kay Kuya Chen ang perang iyan. Magkakasama natin iyong pinagpaguran. May magagamit din kayo sa pera. Hindi pwede. Sige na, tigilan niyo na ang pag-aagawan. Sundin na lang ninyo ang sabi ko. Si Yuan, kunin mo ang 30% ito. Bilisan mo at ipunin mo na para maipambili ng gamot sa kapatid mo. Kayong dalawa, itabi niyo na rin ang sa inyo. Sa susunod, mas madalas kayong sumama sa akin sa mga lugar na mapagkakakitaan. CJ. Siguradong si Lin Yuan ang may gawa nito. Isa lang siyang mahinang babae. Hindi niya kayang magbuhat o magdala ng mabigat. Pero nagawa pa niyang ayusin mag-isa ang bakod. At pinutol pa niya ang napakaraming panggatong. Sige na, dito mo na ilapag ang mga huli. Kayong dalawa, dali, pumunta kayo sa bahay ng pinuno ng nayon. Sabihin ninyo sa pinuno na ipatawag ang lahat ng taga-nayon. Sabihin ninyong may mahalaga akong sasabihin. Tandaan mo, mas mabilis mas mabuti ang bagay na ito. Chenje, makakasiguro ka, aalis na kami ngayon din. Sisiguraduhin naming maayos ito para sa inyo. Chenje, bakit naman namin kayo pagdududahan? Kayo ang Chenje namin. Ginang, nakabalik na ako. Nasuri na. Ngayon, panatag na ako. Alainan. Asawa ko. Asawa ko, pakawalan mo na ako. Marumi ako. Marumi rin ang mukha ko. Ano nang marumi? Ang asawa ko ang pinakamaganda.
Chen Feng, Chen Feng. Sabi ni Guxiuyuan, nakahuli raw kayo ng 3 usa. Isang malaking baboy ramo. 2 ligaw na manok. Totoo ba? Marunong ka ba ng mahika? Ang sabi ko, Chen Feng ah. Noon, kahit kuneho hindi mo matamaan. Bakit bigla kang naging napakahusay? Baka sinwerte ka lang ng husto. Nakakuha ka lang ng ayaw na ng iba, ano? Sa kalahating araw lang, ganyan karami na. Nagsasalita ka lang ng malaki, ano? Totoo o hindi? 3 usa. Isang baboy ramo. Nye. Noong kasama pa namin si Wang Dabala sa gulo. Hindi kami ganoon kagaling. Ngayon, naging dalubhasa ka na sa pangangaso. Ako, si Guxiuyuan, dati ay walang kwenta. Pero kailan ka ba nanloko ng tao? Totoong nakahuli si Chenje. Nasa bakura ng bahay ko ang huli. Kung di kayo naniniwala, pwede ninyong tingnan. Pero hindi dahil dito kaya ko kayo tinipon ngayon. May nakita kami sa bundok na bakas ng tigre. Imposible ang tigre. Ay, ang sabi ko, Chen Feng. Huwag ka ring mag-imbento ng kung ano-anong kalokohan na parang totoo. Sa bundok na ito, ilang taon nang walang nakikitang tigre. Sino ba ang nakakaalam kung nagkakutsabahan lang kayo at nag-imbento? Gusto ninyong kayo lang ang makinabang sa huli sa bundok, ha? Ha ha ha. Matanda na ako, mahigit 80 taon na akong nabuhay. Noong bata pa ako, madalas din akong umakyat sa bundok. Wala pa akong nakitang ganoon kalaking hayop. Chen Feng, huwag kang magpadalos-dalos. Kung gusto mo lang angkinin ang huli, diretsuhin mo na. Kanino mo ba gustong ipanakot ang tigre, ha? Ang sinasabi ko ay totoo o hindi? Magpadala ka ng tao sa bundok at malalaman mo. Sa mga susunod na araw, huwag munang umakyat sa bundok ang lahat. Bukas pupunta ako sa lungsod para magsumbong sa opisyal. Ang pagsumbong sa opisyal ay may gastos. Sino ang magbabayad? Ikaw ba ang pupunta? Ako na. Ako ang gagastos. CJ. Mabuti rin ang puso ni Chen Feng. Maniwala kayo o hindi, bahala kayo sa hatol ninyo. Kapag may nangyari, huwag kayong manisi na walang nagbabala. Bahala na kung may masama siyang balak. Bukas aakyat din kami sa bundok. Isama mo na rin ang bata. Mas maraming tutulong, hihe. Bukas aakyat din kami sa bundok. Chenje, bakit ang bilis mong dumating? Akala pa namin. Kailangan mo pang maglambingan kay Hipag ng kaunti. Hihe, nga. Napakabait at banayad ni Hipag. Tiyak na hindi kanya kayang bitawan. Chenje, bakit ang dry mo naman? Hindi naman kami nagmamadali. Hanap tayo ng lugar para magsuntukan. Maniwala ka o hindi, ihahagis kita sa ilalim ng karitong hinihila ng baka. Hayaan ninyong bungkalin kayo ng matandang dilaw na baka na iyan ng isang ikot. Ha ha ha. Kuya Chen, huwag kang mag-alala. Kabisado ko ang daan papuntang lungsod ng Jiazhu. May maikling daan, hindi na kailangang umikot pa hanggang sa bayan ng Wuyi. Dumiretso na lang sa pangunahing daan, maayos at siguradong ligtas. Naubos na ang kamay ni Wang Dabala, bakit wala man lang ingay? Nye. Abala siya ngayon sa pag-aayos ng gulo sa ibaba. Saan siya magkakaroon ng oras para bumalik at hanapin kayo? Pero maliit ang utak nun, mapaghiganti pa rin. Darating at darating din siya para gumanti. Wang Dabala. Wang Dabala. May koneksyon siya sa Jialfang, ang pinakamalaking sugalan sa lungsod ng Jiazhu. Pagdating ninyo sa lungsod, mag-ingat kayo ng husto. Naiintindihan ko. Alis na. Ang lampa namang babaeng ito. Kayo muna ang kumain. Dadalhin ko ang matandang dilaw na baka roon sa mas madamong lugar para manginain. Kailangan kumain ng tao at itong baka na ito. Kailangan kumain din ng damo. Ah. Buwisit, ang hirap talagang tabla ng mga babaeng ito. Mga kapatid, lakasan pa natin. Damputin ng buhay sila. Malaki ang gantimpala.
Mga hilagang barbaro na nagkukunwaring mga tao ng dakilang kian, nangingidnap at pumapatay dito. Hindi ordinaryo ang pagkatao ng mga babaeng ito. Kung huhuli ng magnanakaw, hulihin muna ang pinuno. Ang magligtas ng isang buhay ay mas mabuti pa kaysa gumawa ng 7 palapag na estupang Budha. Lalo na kung 4 na magagandang babae ang ililigtas. Ang gulong ito, sasabayan ko talaga. Lady Jai, si Shimo po ito at nagpaparangal sa inyo. Tinatawag po kayo na babaeng Zhuge. Sigurado akong malinaw sa inyo ang kasalukuyang sitwasyon. Ang marunong umayon sa takbo ng panahon ang siyang matalino. Pakisuyo, samahan ninyo ako. Matagal nang humahanga sa inyo si General Dugu. Sinadya niya akong papuntahin para yayain kayong maging panauhin. Ginoo. Napakaganda ng babaeng nagmamaneho ng karwahe. Kung gayon, bakit hindi natin siya? Ang alam lang nila buong araw ay mga babae. Ang utos ni Ginoong Dugu ay kung papayag kang sumuko. Madadala ka ng buo at ligtas. Kung hindi, dito mismo kayo papatayin. Kapag natapos natin ito, kahit anong babae, madali na lang makuha. Umaasa si Lady G na malinaw ninyong makita ang sitwasyon. Huwag kayong gumawa ng sakripisyong walang saysay. Ay naku, ano na ang gagawin natin? Takot na takot ako. General Shai, pakiusap, huwag ninyo akong sasaktan. General Shai, iniisip ba ninyong hawak na ninyo ako? Ang lakas ng loob mong magmalaki sa harap ko. Hindi mo ba muna tingnan ang sarili mo bago ka magyabang? Parang pala kang gustong kumain ng laman ng sisn. Hindi ka ba natatakot na mabasag ang bulok mong ngipin? Isang palaso na tumatago sa ulap. Sa isang sigaw, darating ang libo-libong kawal at kabayo. Talagang lason ang bibig ng babaeng ito. Mga kapatid, lusob, patay man o buhay, wala akong pakialam. Mamatay ka. Bakit ang bilis dumating ng mga gwardyang suan mo ng Divine Arm Crossbow? Boss, ano na ang gagawin natin? Urong lahat, lahat urong. Ako si Jiz Haoning, taos pusong nagpapasalamat sa inyo sa pagligtas ng aking buhay. Si Chen Feng ay gumawa lamang ng munting bagay. Hindi na kailangan ng ganoong paggalang, madam. Ah! Binata! Tinawag mo ako. Nako, binata, bakit kayo napunta rito ng ganyan ang suot? Pumayat ba kayo ng kaunti? Dalaga, baka nagkamali ka lang ng pagkakakilala sa akin, ha? Feng Ling, huwag kang bastos. Feng Ling. Pero ang totoo, mukha talaga siyang binata. Ang mga mata at kilay niya ay talagang sobrang kahawig. Mabuting Ginoo, huwag po kayong magalit. Ang batang ito ay masyadong likas at magalaw ang ugali. Maraming salamat po sa tulong ninyo kanina, mabuting Ginoo. Iniligtas ninyo ang buhay naming mag-ina. Ako po si Jiz Haoning, maaari ko bang malaman ang iyong mahal na pangalan, mabuting Ginoo? Ako po si Chen Feng, isang hamak na tao mula sa King Village. Hindi po ako karapat-dapat sa ganito kalaking paggalang, ginang. Napakabait ninyo, Ginoong Chen. Paano hindi magpapasalamat sa biyayang nagligtas ng buhay? Ito ang aking anak na si Xiao. Ang dalawang ito ay aking mga alilang babae. Fengling at Nianyu. Sobra naman ang papuri ninyo, Ginang Ji. Hindi lamang kahanga-hanga ang iyong kakayahan sa laban. Magalang at maayos ka ring magsalita. At wala ka ring kahit kaunting asal bukid. Wala kang bahid ng magaspang na asal ng karaniwang tao. Ginoong Chen, pupunta ba kayo sa lungsod ng Jiazhou? Kasama ko ang ilang mga kaibigan. Balak naming magbenta ng mga huli sa lungsod ng Jiazhou. At daraan na rin kami sa tanggapan para maghain ng ulat. Maghain ng ulat. Nakakita kami ng mga bakas ng tigre sa bundok. Hindi naniniwala ang mga tao sa nayon. Balak kong mag-ulat sa tanggapan. Naway magpadala ang pamahalaan ng mga tauhan para hulihin ang tigre. Kung pupunta rin sa lungsod ng Jiazhou si Ginoong Chen, bakit hindi kayo sumama sa akin? Para may magbantayan sa isa't isa. Maluwag ang aking karwahe. Maaari kayong sumabay rito, Ginoong Chen. Ito.
Ang inyong lingkod na siksuyuan ay bumabati sa ginang. Huli na ako at nagulat po kayo, ginang. Pakiusap, parusahan ninyo po ako, ginang. Hindi pa nakakalayo ang mga hilagang barbaro. Magdala ng mga tao at habulin sila. Walang ititira ni isa. Sanay na sanay sila sa laban. Tiyak na hindi sila mga karaniwang tao. Ginoong Chen, dumating na ang mga saklolo. Hindi na ako kailangang mag-alala sa aking kaligtasan. Maaari po bang sumabay ako sa aking karwahe? Tungo sa Jiazhou. Nga, Ginoong Chen, iniligtas mo kami. Hayaan mo kaming magpasalamat ng maayos sa iyo. Sumama ka na sa amin, Ginoong Chen. Mainit at komportable sa loob ng karwahe. At marami pang masasarap na pagkain. Taos puso kong tinatanggap ang kabutihan ninyo, ginang. Ngunit may 3 pa akong kasamang papasok sa lungsod. Hindi ko sila pwedeng iwan. Sakto iyan. Mas mabuti kung isama rin ang mga kasama ninyo. May ilang bakanting kabayo ako. Maaari ko silang ipahiram para may masakyan. Tungkol naman sa kariton at mga kalakal ninyo. Ipapahila ko na lang sa mga bantay na Xuying Wei. Sabay na silang magtungo sa lungsod ng Jiazhou, paano iyon? Kung gayon, maaasahan ko na po kayo, ginang. Kuya Chen, nasaan ka? Parang bumaba ang isang diwata mula sa langit. Aba, ang saya niya, hehehe. Ha ha ha. Hoy, ano ang tinitingnan ninyo? Bakit hindi pa kayo lumapit? Nakilala ko na po si Ginang Ji at ang mga binibini. Magandang araw po, Ginang Ji. Magandang araw po sa inyo, mga binibini. Kayo na yata ang 3 kaibigan ni Ginoong Chen. Dahil nandito na kayo, magkasabay na tayong pumunta sa lungsod ng Jiazhou. Maraming salamat po, Ginang Ji. Tungtungan mo ito at hilahin mo ako, hahaha. Mukhang hindi na pwedeng hindi sumakay sa karwaheng ito. Pakiusap, sumakay na kayo sa karwahe, Ginoong Chen. Ginoong Chen, kanina ay nakita ko. Ang busog na iyan ay tunay na napakagaling ang pagkakagawa. Hindi pa ako kailanman nakakita ng gayon kahusay at kakaibang busog. Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyon. Ginoo, ang pana ninyong iyan, hindi ba iyan ang pana ng banal na bisig? Ang pana ng banal na bisig ay natatanging sandata ng Xuan ni Guard. Hindi iyon magagawa ng mga tagalabas. Hindi ko pwedeng ibunyag ang pinagmulan ko. Masyadong mapagbigay si Binibini. Noong nagbabasa ako noon ng mga lumang aklat, bigla ko lang naisip. Napahusay ko ang teknik ng mga nauna. Gumuhit ako ng plano. Pakibuo ito ng panday sa nayon. Kaya pala, siguraduhing ipasuri ito sa bantay ng Aninong Niebe. Siya sa atin ang pinagmulan ng binatang ito. Ay Ginoo, napakahusay ninyo talaga. Ang pana ng banal na bisig. Pero matagal na panahon itong pinaglaanan ni na Ginoo at Ginang. Bago nila ito napino at naisip. Kayo mismo ang nakabuo nito. Ikaw na hangal, ano ba ang pinagsasabi mo sa labas? Si Ginoong Chen, bata pa pero may ganito ng talino. Talagang kahanga-hanga. Talagang nakakainda kumanga. Napakahusay niyang makipag-usap. Hindi ko alam kung saan siya nag-aral. Masyadong mapagbigay si Binibini. Sa akin, mula pagkabatay ulila na ako sa ama. Mahirap ang buhay namin. Wala pa akong naging guro. Noong bata pa ako, natuto ako ng ilang simpleng gawain sa ama ko. At ako rin mismo ang nagkakalikot ng kung ano-ano. Hindi kailangang maging masyadong mahigpit si Ginoong Chen. Tinitingnan lang ako ni Binibini na may ugnayan tayo. Para makahingi ng malaking pabor. Kung hindi po kayo tututol. Maaari ninyo po ba akong tawaging Tianing? Mukharing bata pa si Tianing. Maganda ang anyo. Sinasabi nga niya, kahit ang ate ko ay hindi ko magawa. Mabigat ang sinabi ni Binibini. Paano ko naman po magagawang tawagin kayo ng ganoon? Mataas ang katayuan ni Binibini. Isa lang po akong hamak na mga ngaso sa kabundukan. Kung gayon ang sabi ni Ginoong Chen. Hindi ko na nga po yata mapagbibigyan si Binibini. Nais ko pong makipagkaibigan sa inyo, Ginoo. Kung masyado pa kayong magpapakumbaba, magagalit na ako. Ay, Ginoong Chen, wag na po kayong tumanggi. Mahirap makahanap ng lalaking gusto ni Binibini. Naman, sa araw-araw ni Binibini, hindi siya basta-basta tatawag ng tiya.
Sinasabi nga nilang matanda na raw ako. Mas mabuting tanggapin na lang ang tadhana. Mabuti ka, Tiyaning. Haha, mula ngayon, isa na tayong pamilya. Ikaw talaga, napakakisig. Napakaayos ng tindig. At may ganyang husay pa. Talagang hindi matatawarang mabuting binata. Ang anak kong si Xiao, bagaman medyo malamig ang ugali. Isa rin siyang mabuting dalaga. Magaling din siyang lumaban. Kayong dalawa. Bagay na bagay nga. Inay, ano po nang sinasabi ninyo? Ay, nahihiya lang ang ate mo. Tama ang sinabi ni Binibini. Talagang gwapo si Ginoong Chen. Kapag kasama si Dalaga, parang itinadhana ng langit ang kanilang pagsasama. Ikaw na laging may crush. Tiyaning, nagbibiro lang po kayo. May sarili ng pamilya ang nakababata. Kung si Binibining Xiao naman, parang Diyosa mula sa langit. Isa lamang po akong hamak na magsasaka sa nayon. Paano ako mangangahas umasa ng ganoon kataas? Kaya pala may asawa na si Feng Er. Ay, napasobra pala ako, Tiyaning. Pero ang isang tulad ni Feng Er na napakahusay. Normal lang naman na magkaroon ng ilang asawa. Ang Tiyaning na ito, prangka talaga kung magsalita at hindi tumitigil hanggat hindi nakabibigla. Ang tuyong-tuyo nito. Kaya mo bang tumayo? Tiyaning, pakihinto po muna ang karwahe. Feng Er, ano nang nangyari? Kuya Chen, ano nang ginagawa mo? Ilibing na siya para matahimik na. Pumunta kayong lahat at tumulong. Sa matinding gutom, pati anak ay ipinagpapalit para may makain. Akala ko noon. Isa lang iyong pinalabis na tala sa aklat ng kasaysayan. Kasalanan ko, wala akong kakayahan. Hindi ko sila naprotektahan ng maayos. Kung hindi lang dahil nabigo akong bantayan ang Yuzhao. Paanong magdurusa ng ganito ang karaniwang mga tao? Hindi mo kasalanan ito. Kasalanan ito ng langit. Ginang, hindi ito basta maibabaon at tapos na lang. Maliban na lang kung babaguhin ito mula sa ugat. Mga buto na ang nakalitaw sa ilang. Sa loob ng libong li, walang tilaok ng tandang. Sa daang tao, isa na lang ang natira. Kapag inisip mo, dudurog ang puso. Nakapanlulo mo ang pagpapalitan ng mga anak para lamang may makain. Dugo at luha ang nagkulay sa dilaw na buhangin. Ang mga kabayong dayo ang yumuyurak sa gitnang kapatagan. Kailan muling sisikat ang kapayapaan? Hindi iyan tulang magagawa ng isang mangangaso sa kabundukan. Ginoong Chen, napakaganda ng tulang isinulat mo kanina. Ginoo, nailarawan ng tulang ito ang lahat ng hirap sa mundong ito. Sa gitna ng kaguluhan, ang buhay ng tao ay parang damo lang. Tanging ang malalakas ang makatatayo ng matatag. Makapagbabago ng kaunti. Ginang, huli na. Kung patatagalin pa natin ito, baka hindi na natin maabot ang lungsod ng Jiezhou ngayon. Ginoong Chen, ano ang pamagat ng tulang iyan? Tawagin na lang na lakbay sa magulong panahon. Ang ganda ng tunog ng lakbay sa magulong panahon. Feng Er, iniligtas mo ang buhay ni Channing. At nakasulat ka pa ng ganitong tula. Sino ka nga ba talaga? Tiyaning, isa lang akong karaniwang mangangaso mula sa gramo ng Qinghe. Ang karaniwang mangangaso ay walang ganyang galing. At wala rin ganyang talino. Baka tadhana na rin. Ginang, malapit na ang lungsod ng Jiezhou. Pumasok na si Feng Er sa lungsod. May mapupuntahan ba tayo? Bakit hindi na lang sumama kay Channing sa mansyon ng gobernador? Maluwag at ligtas doon. Maraming salamat sa kabutihan mo, Tiyaning. Pumasok lang sa lungsod ang mga nakababatang ito para ibenta ang mga huli at kumita. Pagkatapos, bibili lang ng ilang gamit at babalik na sa nayon. Sa lugar na gaya ng mansyon ng gobernador, baka mailang at mahirapan lang ang mga nakababatang ito. Feng Er, bakit pa tayo mag-ilangan? Iniligtas mo si Tiyaning. Kaya ikaw ang naging utang na loob ni Tiyaning. Bakit hindi pwedeng pumasok sa mansyon ng gobernador? Mabuti ang loob ni Tiyaning. Nakuha ko po ang kabutihang loob mo, Tiyaning. Kaya lang, kaming mga magagaspang na tao ay hindi sanay sa mga masalimuot na seremonya.
Dahil matigas ang loob mo, Feng-er. Hindi na kita pipilitin, Tianing. Pero ngayong gabi, saan kayo tutuloy? Hintayin na lang natin ang karito ng baka. Pagkatapos, ipinasuyo ni Tianing sa mga tauhan niya na ihatid iyon. Sa pagsagot sa ginang, balak naming tumuloy sa lumang tuluyan ni Li sa timog ng lungsod. Mura lang ang isang gabing tuluyan doon. Ang lumang tuluyan ni Li. Isulat mo. Feng-er, tanggapin mo ito. May nakaukit na letrang kin dito. Kapag may napasukan kang gulo, maaari mo itong ilabas at ipakita. Makakatipid ka sa abala. Yesen, mauna ka na, Tianing. Feng-er, mag-ingat ka. Tiyahining, mag-ingat po kayo. Madam, ganito na lang po ba ninyo pinakawalan si Ginoong Chen? Ang galing niya. Iniligtas pa niya tayo. At para bang kamukha pa niya ang nakababatang kapatid na iyon. Sa tingin ko, nabighani ka lang sa gwapong si Ginoong Chen. Nababaliw ka na naman sa kilig, ano? Hindi ah. Mga Ginoo, magpapalipas ba kayo ng gabi rito? Maliit lang ang aming tuluyan. Pero malinis at komportable naman. Magkano po ang isang kwarto sa isang gabi? 200 barya. Masyado naman yatang mahal iyan. Sa bayan namin, ang 100 barya ay nakakabili na ng 10 kilo ng bigas. Hindi lang po alam ng mga Ginoo. Ang lungsod ng Jiuzhou ngayon ay isang mahalagang himpilan sa hangganan. Marami ang dumaraan na mga ngalakal at mga palaboy mula Hilaga at Timog. Kaya natural lang na tumaas ang mga presyo. Ang 200 barya sa isang gabi ay isa na sa pinakamura rito sa lungsod. Mister, pakireserba kami ng 2 kwarto. Sige po. Kuya Chen, nanghihinayang pa rin ako sa 200 barya. Kung ayaw mong magsakripisyo, wala kang mahuling lobo. Bukas, kapag naibenta natin ang huli, may pera na tayo. Mas magulo ang mundong ito kaysa sa inaakala ko. Mga kapatid na mga ngaso. Ano nang huli ang dala ninyo? Mister, 3 usa ang dala namin. Kakalipas lang naming nahuli. Sariwa pa. Mukhang matataba nga. Pero usang gaya niyan, karaniwan lang. Medyo magaspang ang laman. Sige, dahil sa pagod ninyo sa biyahe. Itong 3 usa. Bibigyan ko kayo ng 30 tael na pila. 30 tael, mister. Ang baba naman ng presyo nyo. Ang mga hayop na ito, kahit paano, aabot dapat ng 100 tael. Hoy, mister. Ang mga usang ito ay sa kailaliman ng bundok pa namin nakuha. Napakasarap ng karne nito. Kung mababa sa inyo, sige, iuwi nyo na lang. Dito sa lungsod ng Jiuzhou. Ang Juxianlu lang ang pinakamataas kung tumaya. Huwag namang masira sa inyo ang paninda. At ni isang barya, hindi nyo mabibenta. Kung wala kayong balak, mister. Sa iba na lang kami titingin. Hindi ko inasahan na ang munting mga ngaso ay ganito kabilis. Hindi sumusunod sa karaniwang galawan. Mukhang maayos naman ang 3 usang ito. Kapag napunta pa sa iba, malaki ang mawawala. Ay, batang kapatid. Huwag kayong mainip pag-usapan natin ng maayos. Diba, kung walang bentahan, may pakisama pa rin. Sa presyo naman, pwede pa nating pag-usapan. Paano kung 60 tael? 120 tael. Walang bawas kahit isang barya. 120 tael. Bata, huwag kang masyadong sakim. Kahit gaano pa kaganda ang mga usang ito, hindi pa rin sila aabot sa presyong iyan. Alam ng mister dito kung sulit o hindi. Ang mga usang ito ay sa kailaliman ng bundok pa nakuha. Kain nila ay mga halamang gamot at tubig mula sa bukal. Malayo ang kalidad ng karne nito sa karaniwang usa. Kung hindi kayo naniniwala, mister, maaari kayong magpasuri ng iba. Tunay ng mga piling usang galing sa kabundukan. 120 tael, pwede na rin. Kung tutuusin, ang ganitong klase ng paninda ay bihira at hindi basta-basta makuha. Sige, 120 tael na nga. Pero, bata, kapag may ganito ka pang magandang paninda, unahin mo sana ang Juxianlu at huwag nang ibenta sa iba. Natural lang yan. Basta patas ang presyong ibinibigay ng may-ari ng tindahan.
Natural, gusto naming makipagtrabaho ng pangmatagalan. Astig, ang bilis at diretso. Kunin mo na ang pilak. Ayon sa napagkasunduan natin dati. 30% ang kukunin ko. 30% kay Xiuyuan. Sina Bichen at Mobay, tig 20%. 36 leang, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganyang kalaking pera. Salamat Kuya Chen. 24 leang, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganyang kalaking pera. Ako rin, ako rin. Ang batang mangangaso na ito, ang galante pala. Hindi niya kinamkam ang pilak para sa sarili. Mukhang may pakikisama at paninindigan siya. Kapag may mga perang ito na tayo, may pag-asa na ang kapatid mong babae. Maghiwa-hiwalay tayo. Pagkalipas ng 1 oras, magkita-kita tayo sa Laoliin. Ang batang si Lin Yueyan. Mula nang mapangasawa siya, hindi pa siya nakaranas ng kahit 1 araw na ginhawa. Ang ilang damit niya ay manipis na parang papel. Nakasisira ng dangal at asal. Iyong 2 iyon, balutin mo rin. Hehe, ang talas ng mata ninyo, mahal na panauhin. Ito ang paboritong isuot ng mga pinakamagagandang dalagang aliw sa Chengqin Fangsh. Karaniwang tao, hindi makakabili nito. Kapag sinuot ito, siguradong mapapangiti ng pilya ang inyong asawa. Napakaakit, grabe. Puro kalokohan. Anong top courtesan kuno? 4 na pirasong koto na damit. 2 leang ng pilak. Ang 2 ito ay kapareho ng suot ng mga top courtesan. 10 leang ng pilak. 10 leang. Parang nanloloob ka na sa presyo. Mahal na panauhin, hindi ito karaniwang tela. Ito ay magarang tributo na sa atin mula Jiangnan. Makinis at madulas sa pakiramdam. Napakahusay din ng borda, talagang panguna. At saka, kapareho pa ito ng suot ng mga top courtesan. Ibebenta ito sa mga marangal na may pihikang panlasa. 10 leang ng pilak. Talagang nakasisira ng asal at dangal. Hehe, Kuya Chen. Ano ang binili mo? Pabida-bida sa sikreto. Tigilan ng daldal, tara, bumili tayo ng gulay. 30 wen kada gin. Ang 1 gin ng repolyo ay 30 wen na agad. Karneng tupa, 150 wen bawat gin. Karneng baka, 300 wen bawat gin. Pinakamura ang isda, 120 wen. Sa kalagitnaan ng taglamig. At nitong nakaraan, bumagsak pa ang napakalakas na nyebe. Kaya makatuwiran lang na tumaas ng todo ang presyo ng gulay. Sa ganitong gulo at kaguluhan, hirap ang buhay ng karaniwang tao. Ang karneng baboy na 80 wen bawat gin, ayos na rin. Bumili tayo ng kaunting baboy, tikman natin. Tingnan natin kung ano ang kaibahan nito sa karneng baboy ramo na nahuli natin. Talaga sanang gagamitin iyon sa paggawa ng alak. Pero sa Jiangsu, ilang taon nang may digmaan at sakuna. Sumirit ng todo ang presyo ng pagkain. Ang millet dati, 30 wen bawat daw. Ngayon, umabot na sa 120 wen bawat daw. Kung gagawing alak, sobrang taas ng gastos. Sa magulong panahong ito, sino pa ang may ekstrang pera para uminom? Soybeans, tofu at tofu pudding. Maninipis na tofu sheet at yuba. Ang mga bagay na ito. Sa mundong ito, bihira na nga ang mga iyan, hindi ba? Kuya Chen, talaga bang kaya mong gumawa ng masarap na tofu na iba sa nasa lungsod? Natural lang yan. Ang galing kong ito ay lihim ng aming pamilya, minana pa sa mga ninuno. Ilang soybeans ang bibilhin? Una, 500 gin muna. Ang natirang pera, pambili ng dawa at trigo. Bumili rin ng mga kagamitan. Malaking kawa, balde na kahoy at telang panala. Pang-ipit na kahoy, mga sangkak sa brine at asin. Itabi mo na lang ang pera mo. Kailangan pa nating tubusin ang kapatid mong babae. Kuya Chen, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Bumalik muna kayo sa tuluyan. Pupunta lang ako sa himpilan ng hukuman. Sabihin ko sa kanila ang tungkol sa tigresa na yon. Kuya Chen, mag-ingat ka.
Ah, para saan iyon? Ako si Chen Feng ng Kingi Village, may mahalagang bagay akong isusumbong. Ano ang nangyari? Magsalita ka na, pakisuyo, ipabatid mo agad. Bahala ka. Oh, si Chen Feng ng Kingi Village. Ano ang mahalagang pakay mo? May tigre raw na gumagala malapit sa Kingi Village. Ay, ang paglabas ng mabangis na tigre ay hindi pwedeng ipagwalang bahala. Pero malayo ang Kingi Village sa lungsod ng Jiuzhou, mga 80 li ang layo. Malayo ang biyahe. Sa tingin ko, mas mabuti pang dumiretso ka sa himpilan ng kondado ng Wuyi. At sabihin mo ang bagay na ito sa hukom ng Wuyi County. Sakop ng Wuyi County ang Kingi Village. Mas malapit iyon. Mas madali ring magpadala ng tao. At saka, sa ngayon, hinihikayat ng hukuman ang mga mamamayan na mangaso at pumatay ng mababangis na tigre. 3 guan na pabuya ang ibinibigay sa bawat tigre. Hindi maliit na halaga iyan. Kung maisasaayos mo ang sama-samang pangangaso ng mga taga-nayon, makapagliligtas ka sa mga tao sa panganib. At makakakuha ka pa ng pabuya. Hindi ba 2 pakinabang na sabay ang makukuha? Parang pag-iwas lang sa usapan iyan. Maganda pakinggan. Pero walang aksyon. Maraming salamat po sa paggabay ninyo. Nauunawaan ko na po. Ha ha ha. Puro pag-iwas at pakitang tao lang ang ugali ni Zhao Wen sa himpilan. Ang mga ulupong na opisyal na ito, alam lang magpasa ng pananagutan. Talagang ang tusong matandang soro si Zhao Wen. Sa mundong ito, mas mabuti pa ring umasa sa sarili kaysa sa iba. Bahala na, tayo na lang ang mag-isip ng paraan. Matulog na tayo ng maaga, bukas ng madaling araw uwi tayo sa nayon. Sandali lang po, Ginoo. Ulat ko po, Ginoo. Si Ginang G ay lumabas na kahapon. Sabi ay may aasikasuhing personal na bagay. Mga 3 hanggang 5 araw pa bago siya makabalik. May bilin po ang ginang bago umalis. Kung sakaling dumating po kayo, Ginoo. Huwag na raw kayong maghintay. Uwi na muna kayo sa nayon, maraming salamat. Kuya Chen, ang dami mong biniling buto ng soya. Talagang magbebenta ka ng tofu. Gagawa ng tofu. At mayroon pang tofu pudding, tofu sheets, at yuba. Itinuturing ko silang mga produktong gawa sa soya. Hehe, hindi ba may tofu rin naman sa mga lungsod at bayan? Paano pakikita rito? Mahina ang kalidad ng tofu sa syudad. Magaspang ang teksture nito, at lihim ko ito na hindi pwedeng ipamalita. Mapapalambot nito ang tofu. Mas magiging masarap at mas mailalim ang lasa. At bukod sa tofu, maaari ring gumawa ng tofu sheets at yuba. Mga bihirang produkto na ito. Tiyak na magugustuhan ng mayayamang pamilya sa syudad. Mahal ang mga gulay kapag taglamig. Mahal din ang karne pero mura ang beans. Kapag ginawang mga produktong soya ang beans, mababa ang puhunan, mataas ang kita. Mapupuno pa ang tiyan. Kuya Chen, ang galing mo talaga. Kung ano-anong kakaiba at nakatutuwa, kaya mong pag-isipan at gawin.